Sandro Marcos nandiri sa baha, BBM Rice binatikos, DDS may buwelta. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet News. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Robin Sweet News para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kung mayroon tayong tinatawag na Romualdez Rice, tila hindi papatalo ang kanyang pinsan. Meron ding BBM Rice na kung tawagin ay bigas ng bayang masagana. Mukhang magtatayo na ang magpinsan ng kanilang kumpanya ng bigas. Habay may branding na, like pinsan, like president. Kaya pala ang tagal rumisponde, nagpa-print pa. Kailangan pa bang may pangalan ang tumutulong? Anong klaseng meron pang gobyerno meron ng Pilipinas? Halos lugmok na ang Pinas dahil sa korupsyon. Iyan ang Marcos at Romualdez legacy. Sabi ni Marcos, pag nagbibigay tayo, kailangan may pangalan natin. Sagot ni Romualdez, oo nga no, sige, para sa darating na eleksyon, tayo ang panalo. Wagpat ninyo, di rin na jud mi magpabudol. Sinumpa na siguro itong pamilyang Marcos. Disaster ang dala sa Pilipinas. Kung naman kahit naman talaga sinasabi ko, kahit naman hindi mo na ilagay ang pangalan mo, kung talagang taos-puso ang pagtulong mo sa tao, mararamdaman ng mga tao yan. Malalaman at malalaman na ikaw ang nagbigay niyan. Kasi mas maganda yung nagbibigay ka na hindi ka na naglalagay ng pangalan. Kasi maaaring mabigyan ng kulay yan eh. Kung ba't ka naglalagay ng pangalan, syempre, ibig sabihin, uy, may agenda yan, maaaring tumakbo, o ganito, ganyan, ganyan, para nangangampanya lang yan. Nagpapalapad, di ba? May mga ganong komento ang mangyayari. Kaya kung ikaw tutulong ka, di ba? Mas maganda, huwag ka na lang maglalagay ng ganyan, pangalan, o sasabihin na naman ng iba, kayo na tinutulungan, kayo na binibigyan ng bigas, kayo pa nagre-reklamo, porket may pangalan lang. Ang iniiwas kasi natin dyan, di ba, katulad nga niyan ng mga nangyayaring ganyan, 'di ba? Na nagiging tumpulan ng chismis 'yan. 'Di ba? Nababatikos yung ganyan. At saka karamihan naman talaga sa mga tumutulong talaga, na legit na tumutulong, is hindi nagpapasabi ng pangalan. Kung gusto nilang tumulong, is tutulong sila. 'Di ba? Ganun 'yun. Hindi mo na kailangang ilagay ang pangalan mo diyan o kahit saan man. Kasi yung ginagamit mong pinangtutulong ay pera ng taong bayan din yan. Di ba? Kaya kung mas maganda, ang ilagay dyan is yung ahensya ng gobyerno o yung gobyerno mismo, yung pangalan yan. Gaya kay VP Sara, Office of the Vice President, hindi siya naglagay ng pangalan na Sara Duterte nung panahon ng bagyo. Hindi siya naglagay ng pangalan na ganun, Sara Duterte. No? Dahil nilagay niya OVP. Office of the Vice President, sa gobyerno ng galing. Yung mga yan dapat nilalagay is sa gobyerno ng galing. No? Nasa dugo na talaga nila. Ganyan din yung pinsan. Lahat ng ayuda may pangalan niya at pangalan ng party list. Kapal ng mukha. Tapos pera ng mamamayan ang laman ng ayuda na yan. Tulad na lamang neto, imbis na idiretso na lamang ang tulong sa mga nasalanta ng bagyo at baha. Laki ng pangalan eh, no? Nakalagay pa sa truck eh, no? So naman kahit hindi mo na ilagay sa truck yan, grabe naman. Pag nakita ka naman siguro ng mga tao, uy, nandiyadyaan si Tamzo. Diba? Diyos ko, hindi ka ba nila kilala? Sabay nag-abala pang mag-imprenta ng tarpaulin na napakalaki at talagang hindi mawawala ang kanyang pangalan. Gaya na lamang nito ng pamimigay ng Hot Meals. Kailangan may pangalan talaga. Pati yung mga may tingog-tingog pa eh, no? Kailangan may pangalan talaga eh. Diyos ko naman. Diba? Diyan mo nakikita kung ano talaga yung tunay na pagbibigay ng tulong, kung totoo ba to o hindi. O, diba? Eh, sabihin natin, sige, tumutulong kayo, hindi masama. Thank you, diba? Mga ganyan. Thank you, tumutulong kayo. Pero hindi nyo na dapat gawin yung ganyan eh.
'Di ba? Kasi talaga iba ang maiisip sa inyo. Kung talagang gusto nyong tumulong sa tao kahit hindi kayo maglagay niyan. 'Di ba? At saka malalaman din naman ng tao yan eh. Kung kayo yung tumutulong, malalaman na siyempre may matatanungan siya ron. Kung kanino galing to? Ay, kay Tambi yan. Ako. Diba kay Tambi yan eh. Alam ko, ganun. Mapapag-usapan kayo. Diba? Kasi parang ginagawang bobo yung tao eh. Diba? Ginagawang bobo yung mga taong pinabibigyan yan. Diba? Ito pangalan ko ha. Bibigyan kita bigas, bibigyan kita pagkain. Ito yung pangalan ko. Tandaan mo ko. Diba parang ganun? Ganun ang mangyayari? Ang pangit isipin? Bakit hindi kayahin si Mayor Baste? Sa tagal ng ayuda, sa tagal ng responde ni BBM sa Manila, hayon, nagpadala na si Mayor Baste ng tulong mula Davao City pa ha. Kita nyo naman ang nakalagay. From the people of Davao City, hindi from Mayor Baste Duterte. Kine-credits talaga. Kasi nga, taong bayan. Yung kumbaga yung mga tulong na yun, sa taong bayan din galing yan. Kumbaga ibabalik lang sa kanila yan. Hindi mo pwedeng solohin ang pangalan mo. Kasi okay lang sana na solohin ang pangalan mo kung sa sariling bulsa mo nang gagaling. Pero yung ganyan na sa taong bayan nang gagaling yan, is wala kang karapatan na ilagay ang pangalan mo dyan. Diba? Sa taong bayan din kasi yung pera na yan eh. Kaya tama naman yung ginawa ni Mayor Baste. Hindi dahil sa pinagtatanggol ko ang mga Duterte. Tama yung ginagawa nila. Kine-credits nila yung mga tao. Dahil hindi naman sa kanilang pera yan eh. Pera ng taong bayan yan. Pera ng mga taga Davao yun. 'Di ba? Pinamimigay yung tulong na yon sa mga nasalanta ng kalamidad. 'Di ba? Kine-credits yung tao. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ang tulong na ibibigay ay hindi hinahaluan ng politika. Samantala, pinag-usapan din ang litrato Nakala ko si Fidel Ramos yung nakasalamin ako. Ito ni Sandro Marcos na tila yata hindi bumaba mula sa kanyang sinasakyan na tila naglibot at nagkaroon ng inspeksyon sa mga nasalanta ng bagyo at baha. At napabalita pang tila yata hindi bumaba na siyang hindi para lumalaki yung eyebag ni Sandro. tuloy maiwasang ikumpara kay Mayor Baste Duterte noong hindi pa ito mayor. Ang Kita mo, nakaupo pa siya doon. Abay, siram ba to si Mayor Baste? Ayun, parang mga siram yan eh, instructor ba? Hindi, kita mo si Mayor Baste, cowboy na cowboy talaga. Getong-geto talaga pag nakikita mo. 'Di ba? Ito na ito ay kuha noon pang bagyong Yolanda na kung saan nag-volunteer itong si Mary Baste Duterte bilang isang rescuer. Ito ang sabi ni Pebbles Talaquera. Mayor Sebastian Baste Duterte during Yolanda and Sandro Marcos during Karina. Relax na relax si Sandro. Parang namamasyal lang. Parang nanonood nga lang ng Avengers eh. Hindi malay natin, di ba? Hindi bumaba sa baha. Alta? Ay, hindi naman pala bumaba. Baka nandiri sa baha. Kapag ganyan, hindi kayo pwedeng maging public servant. Ang dami niyong arte. Ako nga, lumulusong sa baha ng 10 hours. Kabog pa kayo ng bakla. Kumaway lang daw, artista. At sa eksenang yung ginawang showbiz eh. Hindi talaga kasi mas maganda yung may attachment ka sa mga tao. Yung pinapakita mo talaga na handa ka sa kahit anumang nangyayari. Yun talagang kinakamusta mo sila na ikaw mismo. 'Di ba? Kahit sabihin mong bahayan, parang baliwala sa iyo yan, basta importante makamusta mo sila. Kasi kung kakaway ka lang, nandiyan ka sa sasakyan, 'di ba? Parang showbiz lang yung dating. Para kayong may float yung Metro Manila Film Fest. Parang ganun. 'Di ba? Mas maganda yung Pero baka ayaw lumusong, baka may sugat si Sandro. Siya, baka may sugat kasi syempre umiiwas tayo sa leptos. 'Di ba? Yung lepto na yan, delikado yan eh. 'Di ba? Kahit pa paano iwas siya diyan siguro. Baka meron siyang sugat sa paa, may open wound siya. Intindihin na natin, 'di ba? O kaya meron siyang allergic sa baha, ganun. Ganun 'yun eh. Pero kung talagang ikaw ay politiko, dapat handa ka sa anumang mangyayari kasi kung may mga kalamidad na ganyan, talagang handa ka sumugod, handa kang sumuong sa mga ganyan-ganyan
Ganun ang politika eh. Kung ikaw nasa posisyon, kailangan ipakita mo sa tao yung pagiging makabayan mo, yung pag-aalala mo sa taong bayan. Ganun yan eh. Yung pagtulong mo talaga na hindi lang ganyan. Na nasa sasakyan ka, nasa helicopter ka, paikot-ikot ka lang. 'Di ba? Mas natutuwa kasi yung taong bayan na, uy, nakikita ka talaga sa harapan talaga nila na, okay, namusta kami ni sir, 'di ba? Ganto, ganyan. Ganun yun eh. Pero kung ganyan lang makikita, syempre pag iisipan ka pa rin ng hindi maganda. Kasi nga, yung iba nag-iisip ng hindi maganda sa mga Duterte, sa inyo pa kaya. Ang ginagawa ni Martin Romualdez Si Mr. Real Talker. sa kanyang tila pagiging politiko ay binigyan ito ng komento at reaksyon ni Mr. Real Talker. Nag-abala pa talagang maglagay ng pangalan sa tarpaulin. Ang galing. Narito ang kanyang reaksyon, panoorin natin. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ang laki ng pangalan, Office of the Speaker Ferdinand Martin Romualdez, 'di ba? Talagang nagpapakilala. Ayan na. Ayan na. At alam niyo mga lords, pagpapalakihin mo tong pag-i-zoom out mo to, pag i-zoom out mo to, ito. Yan, pag i-zoom out mo yan. Alam mo, ano ang nakalagay? Ano nakalagay? DSWD. Diba? Sobrang kapal no? Imagine mo. Pwede pala yan. Gagamitin mo. At saka halata naman talagang kakandidato siya sa 2028 eh. 'Di ba? Kasi kung wala kang ibang agenda, hindi para magaganyan ka pa, maghihirap ka. Kasi iba ang trabaho mo eh. Speaker ka eh. Hindi mo trabaho yan. May mga ahensyang dapat na nagtatrabaho sa ganyan. Tayo ba may mga senador tayong nakikitang nag-iikot? Wala. Diba? Kasi hindi nila trabaho yan. Trabaho yan ng presidente. Trabaho ng mga ng presidente yan. Diba? Trabaho ng yan. Hindi trabaho ng kongreso yan. Hindi trabaho ni congressman. Ang trabaho nila yung magpatupad ng mga ganto, ganyan, ganon. Diba? O kaya, gumawa sila ng aksyon tungkol dyan sa pagbabaha na yan. Di ba? May ipatupad sila na, di ba? Dapat ganon. Hindi yung ganyan na para kang DSWD. Kaya nga parang sinasabi ko, parang mali yung pagkakatalaga sa kanyang speaker eh. Dapat siya na lang yung naging head ng DSWD para hindi siya nabubutasan. Yun. Siyempre kung ikaw talaga, malay mo, kung ikaw talaga gusto mo maging matulunging tao ka, ay bakit nagpalagay kang speaker? Dapat doon na lang sa DSWD. Di ba? Kasi gusto mong tumulong eh. Kasi iba ang trabaho ng speaker sa DSWD. Trabaho ng DSWD yan eh. WD, para sa papogi mo. Iyo pala yan. Pera mo pala yan. Ganto sa Davao. Breaking news. Nakaka-proud naman ito. Breaking news. The city government of Davao, through the Davao City Disaster Council, will be sending financial assistance to LGUs in Luzon that were declared under state of calamity due to typhoon. #KarinaPH. Nakaka-proud. Imaginein mo. Diba? People of Davao City, the government of Davao City, diba? Kita mo naka-credits ang buong Davao. Tama yun. Kasi buong Davao yan eh. Pera ng Davaoenos. Diba? Kasama dyan eh. Kini-credits mo yung buong lugar mo. Hindi mo sinosolo. Gaya ng sinasabi ko kundi kanina, hindi naman sa sariling bulsa nila nang gagaling yan. Sa taong bayan yan. Diba? Nasa taong bayan na yan kung tutulong sila. O gaya ng mga taga Davao, tumulong sila. O, diba? Kumbaga, yung pera nila ganyan, hindi sinosolo ni Mayor Baste. Kini-credits niya ang buong Davao at yun ang maganda ron. 'Di ba? Hindi para magpalapad ka pa ng papel o maglagay ng pangalan kung saan-saan. Sending help, cash assistance and donations to different cities sa Luzon na naapektuhan ng KarinaPH. Is that amazing? The City Disaster Council is currently preparing the necessary requirements. Kaya hindi nila masisisi ang mga Duterte kung bakit napapalapit sa kanila yung taong bayan eh. 'Di ba? Dahil sa mga ginagawa nila, lagi nilang binibigyan ng credits ang taong bayan.
lagi nilang pinahahalagahan. Sabi ni Harvey Lantexe, head of the City Information Office, always man ready ang Davao City to assist. Ginabuhat na nato ni. Ginagawa na daw nila yan. It has been the practice of the city to extend assistance to calamity-stricken areas. Diba? Diba? I'm so really proud, no? So proud na imaginein mo, ang Davao City lang ang napakitaan ko ng consistency at talagang sincere na tumulong, no, sa iba't ibang cities, lalo na yung mga naapektuhan ng kalamidad. Oo, kung tutuusin, Davao sila, oh. Tapos Metro Manila, 'di ba? Luzon. Kumbaga, wala kang pakialam, layo-layo namin dyan, pero nakikita naman natin si Mayor Baste. Mayor ka, tapos ganyan. Tumutulong ka. O, diba? Madalang sa mga mayor yung ganyan. O kahit isipin ng iba, kasi tatakbo yan eh. O, kahit tumakbo siya, hindi niya naman pinangangalandakan na siya yung talagang nagbigay. Hindi niya kinikredit sa sarili niya. Diba? Ang importante is kinikredit niya yun para sa lahat ng taga-Davao. Na taga-Davao ang tumutulong. 'Di ba? Nagbigay ng tulong na 'yun. 'Yun ang importante. Ganyan mga lods, pag hindi kurakot ang city, pag hindi kurakot ang lugar, 'di ba? Kasi nasisave nila ang money, natitipid nila at naitutulong pa nila sa ibang lugar. 'Yun yung sinasabi ko, kapag ikaw hindi ka pala gastos, hindi mo inaaksaya yung pera ng taong bayan. Kung sakaling magkaroon ng mga ganyan, kalamidad, pandemya, ganto ganyan, may mahuhugot ka para ipangtulong sa kapwa mo. Yun ang importante dun eh. Eh kung wala, kung magwawaldas ka lang ng magwawaldas, eh paano kung may dumating na namang gano'n na wag naman sana, may dumating na pandemya gano'n, eh paano na? 'Di ba? Eh di uutang na naman. Ay, kung sana naman yung uutangin eh mapupunta talaga sa taong bayan, mamaya yung kalahati mapunta sa taong bayan o kaya yung 1/4. Oh, 'di ba? Eh sa ibang lugar ay ambot lang. Diba? Tapos kung makapanglait kayo sa mga Bisaya, diba? Kung makapanglait kayo, yung iba lang naman kung makapanglait kayo sa mga taga Mindanao, ganun-ganun na lang. Pero ang number 1 pa palang nakatulong sa Luzon, diba? Ay ang mga taga Mindanao. Tapos kita nyo, diba? Sa slogan nila, from the people of Davao City. O, diba? Nakaka-proud. From the people of Davao City. Yan from the people of Davao City. Diba? Tignan mo sa ilalim! Romualdez Rice. Pero yung Romualdez Rice na yan, kaya nagka-rice sa taong bayan pa rin galing yan. Diba? Lahat, basta nasa gobyerno ka, kung ano yung inilalabas mo galing sa taong bayan yan, hindi yan nanggagaling sa sariling bulsa mo. Kaya hindi ka pwedeng mag-credit sa sarili mo yan. Kaya kung sa bulsa mo talaga manggagaling, pwede, unawa. Kung sa pera ng taong bayan, kailangan kinikredits mo yan sa taong bayan. 'Di ba? Or wag mo lagyan ng pangalan. O, ganun yan eh. Dahil taong bayan ang nagmamay-ari niyan. Taong bayan ang may karapatan dyan. Diba? Mga tae! Akala mo naman, pera nila. Yucks! Ay! May paturo-turo pa siya. Ay, nako! Hindi pa nalaglag. Ano ngayon, Romualdez? Tinuturo. Uy, isda, laki. Romualdez orders immediate funding for Navotas floodgate. Grabe, no? Immediate funding? Bakit? Wala bang pondo? Laki-laki ng pondo ng gobyerno. Pondo na naman. Kaya, talagang parang hawak niya. yung humihingi ng funding para sa gobyerno, saan sa Navotas, yung nangyari doon, para may nasira ng floodgate, 'di ba? Is hindi masama 'yun, pero may pondo naman eh. Ba't hingi na naman? Nakakita na naman kayo ng butas para may ano ba yan? Hindi na natapos yung hingian eh.
ang pera ng... Para silang bata eh, no? Daddy, pahingi piso. Di ba? Parang hawak niya ang kaban ng bayan eh, no? Kung makapag-command. Para siya kay presidente. Ibig sabihin, presidente nagsasalita niya, siya yung nagsasalita eh. Di ba? Kung makapag-command siya dyan, ifa-fund na naman daw niya ang floodgate repairs. So, magpapasalamat na kami niyan sa'yo. So, magpapasalamat na kami. Ay, Diyos ko. Nakakabwisit eh, no? Imaginin mo ngayon pa sila action. Diba? Na pinutakti na sila ng mga tao dahil dyan sa pinagmamayabang nilang flood control project. Pinutakti na sila ng mga tao. Ngayon, ito na. A-action na sila. Huli na ang lahat! Huli na ang lahat, dong! Ngayon pa kayo, ralatsada. Wow, grabe. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet News. At syempre natunghayan natin si Mr. Real Talker. Ang kulit ni Mr. Real Talker. Kaya anong mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.